Jeremias Kabanata 50. Ang hatol sa Babilonya. Sa pamamagitan ni Propeta Jeremias ay ipinahayag ni Yahweh ang mangyayari sa Babilonya at sa mga mamamayan nito. Ipahayag mo sa mga bansa. Wala kang ililihim, ikalat mo ang balita. Nasakop na ang Babilonya. Naligay na sa kahihiyan si Bel. Nanlupaypay na si Merodach, mga Diyos-Diyosan sa Babilonya. Sapagkat isang bansang mula sa hilaga ang sumalakay sa kanya, gagawing isang disyerto ang kanyang lupain at walang tao o hayop na maninirahan doon. Ang pagbabalik ng Israel. Sinabi ni Yahweh, pagdating ng panahong iyon, lumuluhang magsasama-sama ang mga taga-Israel at mga taga-Juda at hahanapin nila ako na kanilang Diyos. Ipagtatanong nila ang daan patungo sa Zion, pupunta sila roon upang makipagkaisa kay Yahweh sa isang kasunduang kanilang tutuparin habang panahon. Ang aking bayan ay parang mga tupang naligaw, sapagkat pinabayaan sila ng kanilang mga pastol. Kaya lumayo sila at tumakbong papunta sa kabundukan, tinahak nila ang bundok at burol at nakalimutang magbalik sa kulungan. Nilapas sila nang nakatagpo sa kanila. Ang sabi ng kanilang mga kaaway, wala kaming kasalanan, sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh, ang tunay na pastol at siyang pag-asa ng lahat ng kanilang mga ninuno. Takasan ninyo ang Babilonya, lisanin ninyo ang bansang iyan, kayo ang maunang umalis, gaya ng mga bar-akong kambing na nangunguna sa kawan. Sapagkat susulsulan ko ang malalakas na bansa upang salakayin ang Babilonya, magmumula sila sa hilaga, upang bihagan siya. Sila'y mga bihasang mandirigma at walang mintis kung pamana. Sasamsaman ng mga gamit ang mga taga-Babilonya, at mananaga niya ang lahat ng makakakuha. Ito ang sabi ni Yahweh. Ang pagbagsak ng Babilonya, bagamat kayo'y nagkakatuwaan at nagkakasayahan, kayong kumuha ng aking mana, bagamat nagwala kayong gaya ng babaeng baka sa damuhan, at hamalingging na parang kabayong lalaki, malalagay sa ganap na kahihiyan ng inyong ina na nagsilang sa inyo, siya ang magiging pinakahuli sa mga bansa, isang tigang na lupain na parang disyerto. Wala nang maninirahan sa kanya dahil sa puot ni Yahweh, siya'y isang lungsod na wasak. Lahat ng magdaraan doon ay magtataka at mangangilabot sa nangyari sa kanya. Hamanay kayo sa palibot ng Babilonya, kumanda kayong mga manunudla, patamaan ninyo siya at huwag magsasayang ng palaso sapagkat siya'y nagkasala laban kay Yahweh. Humiyaw kayo ng pagtatagumpay laban sa kanya, siya'y sumuko na. Bumagsak na ang kanyang mga pader at nadurog. Ito ang ganti ni Yahweh, maghay-ganti rin kayo sa kanya, gawin ninyo sa kanya ang tulad ng kanyang ginawa. Pigilin ang bawat manghahasik sa Babilonya, gayon din ang bawat mang-aaning may dalang karit. Sa matinding takot sa tibak ng manlulupig, bawat isa'y tatakas at babalik sa sariling lupain. Ang Israel ay parang kawan ng tupa, hinahanap at hinahabol ng mga leon. Ang hari ng Assyria ang unang lamapa sa kanya, at ngayon ang haring si Nebuchadnezzar ng Babilonya ang huling kumagat sa kanyang mga buto. Kaya nga, ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, paparusahan ko si Nebuchadnezzar, ang hari ng Babilonya at ang kanyang bayan, tulad ng pagpaparusa ko sa hari ng Assyria. Ibabalik ko ang Israel sa kanyang pastulan, at minjinginain siya sa bundok ng Carmelo at sa kapatagan ng Bashan, sa kaburulan ng Ephraim at Gilead ay mabubusog siya. Darating ang araw na lubusang mapapawi ang kasamaan ng Israel at ng Juda, sapagkat patatawarin ko ang nalabi na aking iniligtas. Ang hatol ng Diyos sa Babilonya. Ang sabi ni Yahweh, salakayin ninyo ang lupain ng Merit-Aim, pati ang mga taga-Pekod, patayin at lipulin ninyo silang lahat, gawin ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Narinig sa buong lupain ang ingay ng digmaan at ang matinding pagwasak. Ang Babilonya'y kinatakutan sapagkat pinukpok niya at dinurog ang mga bansa, ngunit ngayon, ang pamakpok na iyon ay putol na at sira, nagimbal ang mga bansa sa nangyari sa kanya. Naghanda ka ng bitag para sa iyong sarili at ikaw ay nahulog, ngunit hindi mo alam, natagpuan ka at nahuli, sapagkat lumaban ka kay Yahweh, binuksan ni Yahweh ang taguan ng mga sandata at inilabas ang mga sandata dahil sa kanyang puot, sapagkat may gagawin si Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, sa lupain ng Babilonya, paligiran ninyo siya at salakayin, buksan ninyo ang kanyang mga kamalig. Ibuntun ang mga nasamsam, lipulin ninyo sila at huwag magtitira kahit isa, patayin ninyo ang lahat ng kanyang mandirigma, kahabag-habag sila, sapagkat dumating na ang araw, ang panahon ng pagpaparusa sa kanila,
Naririnig ko ang yabag ng mga tumatakas mula sa lupain ng Babilonya upang ipahayag sa Zion ang paghihiganti ni Yahweh para sa kanyang templo. Sabi ni Yahweh, tawagin ninyo ang lahat ng mamamana upang salakayin ang Babilonya. Magkuta kayo sa palibot niya. Huwag ninyong pabayaang may makatakas. Gantihan ninyo siya ayon sa kanyang ginawa. Gawin sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa, sapagkat buong pagmamalaki niyang sinuway si Yahweh, ang banal na di.